Let us open our Bible on Ecclesiastes chapter 3 verse 11. Praise the Lord. He hath made everything beautiful in his time. Also, he hath set the world in their heart, so that no man can find out the work that God maketh from the beginning to the end. Yes. So kailangan lawak-lawakan natin ang ating pag-iisip, ang ating pangunawa sa Diyos. Kinakailangan natin bigyan ng pananampalataya ang kanyang kabutihan. Sinabi po dito, He hath made everything beautiful in His time. So, ginagawa niya at ginawa niya ang lahat ng bagay maganda sa kanyang kapanahunan. Hindi sa ating kapanahunan o hindi sa ating time. Ibig sabihin yan, God has His own way. God has His own timing. Huwag nating ipilit yung ating time. Huwag nating ipilit yung ating sarili. Bakit? Dahil lahat naman ay gagawin niya beautiful. Praise the Lord. Huwag tayong matakot. He also hath set the world in their heart. Kapag sinabing set the world in their heart, kumbaga pa, nilagay ng Diyos ang mundo sa puso ng tao. Bakit? Para makita natin how God wonderfully made the world. Walang makaka-search paano tumutubo ang mga tanim, paano lumulutang ang mga planeta. Walang makaka-search niyan. Walang makaka-search how is it that fire is so hot, how is it that ice is so cold. Lahat, itong lahat, how the thunder is being exists. Lahat-lahat yan. This is so wonderful. Nilagay talaga ng Diyos para walang taong sinabi dito, so that no man can find out the work that God maketh from the beginning to the end. No? Ayaw ng Diyos na ipagkatiwala sa atin na malaman natin ano ang panimulain, ano ang katapusan. So ibig sabihin yan, gusto ng ating Panginoon Diyos, let us rely on Him. Let us trust in Him. Manalig tayo sa Kanya. Itong Ecclesiastes chapter 3 verse 11, this is the summary. This is a summary of Ecclesiastes chapter 3, 1 to 8. Ano pala itong Ecclesiastes chapter 3, 1 to 8? This is the cycle. This is the repetitive cycle. Yung bang cycle na paulit-ulit. At kung isipin mo, what is the point? What is the purpose of this? Basahin nga natin ito. Ecclesiastes chapter 3, 1 hanggang 8. Praise the Lord. To everything there is a season, and a time to every purpose under the heaven, a time to be born and a time to die, a time to plant and a time to pluck up that which is planted, a time to kill and a time to heal, a time to break down and a time to build up, a time to weep and a time to laugh, a time to mourn and a time to dance, a time to cast away stones and a time to gather stones together, a time to embrace and a time to refrain from embracing, a time to get and a time to lose, a time to keep and a time to cast away, a time to rend and a time to sue, a time to keep silence and a time to speak, a time to love and a time to hate, a time of war and a time of peace. Yan. This is repetitive cycle. Yung paulit-ulit lang. Na sinabi dito, to everything there is a season. May mga kapanahunan. And a time to every purpose under heaven. May mga kapanahunan, merong mga oras according sa purpose. Ito na yung cycle. A time to be born, a time to die. Diba? Na mensahe na yan minsan dito. If you are being born human, you cannot avoid death. And you cannot also avoid resurrection. You cannot also avoid eternity. That is the cycle.
A time to plant and a time to pluck up that which is planted. A time to kill, a time to heal. A time to break down and a time to build up. A time to weep and a time to laugh. A time to mourn and a time to dance. A time to cast out stones and a time to gather stones together. A time to embrace and a time to refrain from embracing. A time to get and a time to lose. A time to keep and a time to cast away. A time to rend and a time to sow. A time to keep silence and a time to speak. And a time to love and a time to hate. A time of war and a time of peace. So, may mga purposes po ito. May mga time po ito na kailangan mangyayari. Pero ang pinaka-importante dito, whatever may happens. Ano mang mangyayari sa buhay natin, you might be born, you might die, lahat ng season, lahat ng time na mangyayari sa atin, ano ang pinaka-importante na walang disadvantage na mangyari sa buhay natin? Anong tinuro ng Diyos sa buhay natin? Na walang disadvantage, but everything will be advantage. Tingnan mo yung nangyari sa buhay ni Sir Warbel. Yung hindi niya na-catch yung flight ng Manila Davao kasi galing pa siya sa Pangasinan. Nag-bus pa siya pa Manila to catch her flight. Na-miss niya ang flight. After few minutes or hours, of course hours, Davao, Manila to Davao, that is more or less 1 hour and 45 minutes or 2 hours. Nalaman na lang niya na hindi nakaland sa Davao yung eroplano, bumagsak accidentally doon sa Samal Island. And there were no survivor. So dapat isa siya sa fatality, o mga fatalities. At the time, kung na-catch niya. So, anong naramdaman niya when she failed to catch the flight? Nalungkot siya. Parang nagsisi siya sa sarili niya. Bakit hindi siya nag-alis doon earlier? Para wag ganun ba? Hindi niya maintindihan. Yung pala, to save her. So, ganun din ang mga sakit na nangyayari sa mga tao. May mga sakit. Alam mo, sabi sa akin ni Pastor Alan, kasi Ilocano ito si Brother Tony Martin, tinanong daw niya si Pastor Alan in Ilocano dialect, bakit nangyari ito sa akin? Bakit pinahintulot ng Diyos mangyari ito sa akin? Sabi naman ni Pastor Alan, may purpose ang Diyos. Yan, may purpose ang Diyos. Para yung purpose ng Diyos, maintindihan mo that it is not for bad, it is not for evil, but it is for good. You have to learn to love God. Praise the Lord. You have to learn to love God. Maybe beforehand, before that happened to your life, wala kang pag-ibig sa Diyos. Alam mo, pag wala tayong pag-ibig sa Diyos, anything that will happen, it can never be good. Bakit? You're apart from good. You're apart from God. Because there is only one good, and that is God. Kaya gusto ng ating Panginoong Diyos na para lahat na mangyayari sa buhay natin, ianak ka, mamatay ka, ma-resurrect ka, you will be going to eternity, para good lahat yan. Walang bad. You have to love God. Tingnan mo yung commandments ng Diyos. Di ba? Love. Anong ginawa ng Diyos sa buhay natin so that we will love Him? He loved us. Baga pa, ini-ignite ng Diyos ang love natin sa Kanya so that whatever may happen, everything will be good. Amen? Praise the Lord. Kaya yung mga tao na nakikita ng Diyos na hindi pa umiibig sa Diyos. Ano ibig sabihin, hindi pa umiibig sa Diyos? Sabihin mo, I love God. Yes, maybe in your mouth or through your mouth. I know God, maybe in your mind. But in reality, you do not.
or you did not. Bakit? Jesus said, if you love me, keep my commandments. Katulad sa atin noon, ang galing kong magsalita. Ang galing kong mag-proclaim. Pero dahil hindi ako sumusunod sa kanyang banal na salita, the reality, sa buhay ko, I didn't love God. Kasi ang sabi ni Jesus Christ, if you really love me, you keep my commandments. And the question is, who can keep His commandments? He that hath my commandments and keepeth them, he it is that loveth me. So noon, magaling ka magsalita, wala ka namang basa-basa sa Bible. Noon, magaling ka magsalita, wala ka namang pakinig-pakinig sa banal na salita ng Diyos. How can you express your love to God by keeping His commandments? Hindi mo nga pinapakinggan, hindi mo nga binabasa. How can you keep it if you don't have it? So, therefore, sa buhay natin, gumagawa ang Diyos ng paraan para ma-inlove tayo sa Diyos, para malaman natin ang Kanyang salita, para matuto tayong sumunod sa Kanyang banal na salita, and that is how Jesus Christ described who really loved Him. Kung sino talagang umiibig sa Kanya. He that hath my commandments. Pag sinabing meron kang commandments, not meaning to say you obtain a Bible, not meaning to say you have application, Bible in your cellphone. No. Pag sinabing, He that hath my commandments, the Word of God in your heart. The Word of God in your heart. Yung salita ng Diyos, na commandments ng Diyos, nasa puso mo. O paano mo maistoryan sa puso mo? Kasi ang salita ng Diyos para itong seed that is being sown. Yung para itong binhi na tinatanim. At apat na klaseng grounds ang dinescribe dyan. Ang good ground lang ang matatawag natin na valid, na dapat nating gawin na pamamaraan para tayo mag-prosper sa ating pagpakinig sa banal na salita ng Diyos. The good ground, yung pinalambot. The good ground, yung nilinis. Para pag hasik ng binhi malalim, makaugat ng husto, tutubo, walang mga tinik, walang mga obstructions na magsakal sa kanya. Pagdating man ng init, you have enough water to resist the heat. You can still survive. You can still grow. Ganon. So, kaya, kailangan talaga para all things work together for good, you need to love God. Praise the Lord. Eh, paano yan, Pastor? Hindi ka pa umiibig sa Diyos. Kasi you are still sinner. You are still blind. You are still innocent. Ayan. Pag tinawag ka ng Diyos, anumang mangyayari sa buhay mo, magkasakit ka man, maaksidente ka man, pero hindi ka pa pahintulot mamatay, may tawag ang Diyos sa buhay mo. May purpose ang Diyos sa buhay mo. Kaya dalawa lang yan. Pag tinatawag ka na ng ating Panginoong Diyos, anumang mangyari sa buhay mo, reason lang yan to answer His call. And what is His call to your life? To be saved. Magkasakit ka, lumapit ka sa alagad ng Diyos. Yung alagad ng Diyos, ginamit ng Diyos to explain the way of salvation. Kaya kung hindi ka nagkasakit, hindi ka man maglapit sa alagad ng Diyos. Kung mayroon mang alagad ng Diyos pupunta sa iyo, you will keep on rejecting. You are keep on disregarding. Pero kung may sakit ka, may problema ka, na hindi mo maintindihan, yung pala, may purpose ang Diyos. Tinatawag ka na ng Diyos. Ngayon, tinawag ka na ng Diyos, don't forget to love God. Kasi pag naintindihan mo ang pag-ibig ng Diyos, binigyan ka lang ng burden, binigyan ka lang ng problema, ng sakit, kung ano-ano darating sa buhay mo, na wala ka nang mapupuntahan except God. Pag hatid ng Diyos sa kanyang servant sa buhay mo, yung servant ng Diyos, yun yung magtuturo sa iyo sa way ng salvation, sa way ng magandang buhay, na hindi ka na maalis sa Diyos, na iibig ka na sa Diyos,
So that the rest of your time that is being remaining sa buhay mo, ano ang mangyari? Always for good. Praise the Lord. Kasi dalawa ang na-mention dyan eh. Basahin natin. Romans 8:28. Praise the Lord. And we know that all things work together for good to them that love God, to them who are the called according to His purpose. Yes. All things not something, but all things. Yung cycle kanina na binasa, yun yung mga things na mangyayari sa buhay natin, time to be born, time to die, time to cry, time to laugh, time to gather, time to scatter, time to embrace, time to refrain from embracing, time to love, time to hate. Lahat yan. Cycle yan. Saan man dito mga mangyayari sa buhay natin. If God has a calling sa buhay mo, that is for good, nangyari sa iyo. Now, if you already fell in love sa Diyos, lahat na mangyayari sa buhay mo, for good. Praise the Lord. Walang for bad. Kaya ganun ka importante para maintindihan natin. Alam mo kasi sa buhay natin, ayaw ng Diyos na mag-alinlangan tayo sa Kanya. Lahat, He make all things beautiful in His time. Gusto lang ni Lord Jesus Christ, we trust in Him. We put our expectation, our hope in Him. Tapos yung pag-ibig natin sa ating Panginoong Diyos, huwag mo nang alisin yan. Yung Word of God, tsaka yung keeping the Word of God, that is showing that you really love God, huwag mo nang hintuan yan sa buhay mo. Bakit? Kasi pag hindi natin yan, hindi tayo magpatuloy sa salita ng Diyos, i-deceive tayo ni Satanas. Pag hindi tayo magpapatuloy sa salita ng Diyos, ililihis tayo ng masamang espiritu. Ngayon, pag ililihis tayo ng masamang espiritu, ma-repeat na naman yung nangyari sa mga magulang natin, si Adam at saka si Eva. Ma-repeat na naman yung mga pangyayari sa Sodom and Gomorrah, sa panahon ni Noah, ang daming napahamak. Dahil Satan misled them while Noah believed God and walked after the word of God. So, sila lang yung naligtas. Kaya gusto mong maligtas na ano mang mangyari sa cycle of life at sa buhay natin, everything will be for good and not for bad. Remain in the word of God. Dahil itong word of God na ito, this will abide forever. Praise the Lord. Kaya nga sinabi dyan do not love the world, neither the things that in this world. Because all things that are in the world, lust of the flesh, lust of the eyes, and the pride of life. These three will never agree with the commandments of God. These three things will never agree with the commandments of God. Tinuturo yan, that is not of the Father. That is not of God. That is of the world. You know, world is ruled by Satan. World is being influenced by Satan. World is being pinaghaharian ng masamang espiritu at this time. So yun yung strategy niya na makuha kanya sa tatlo na yan. But whosoever abideth in His word shall abide forever. Praise the Lord. Oh. Lust of the flesh, lust of the eyes, and pride of life. That is not of the Father, but that is of the world. The world passeth away, but whosoever loveth God abideth forever. Kaya ang pag-ibig natin sa Diyos, napaka-importante yan. Kasi hindi ka mag-depart sa salita ng Diyos. Pag hindi ka nag-depart sa salita ng Diyos, then you will abide forever blessed. Basahin natin anong sinabi sa Isaiah 40 verse 8. Praise the Lord. The grass withereth, the flower fadeth, but the word of our God shall stand forever. Yan. The grass withereth and the flower fadeth. That represents our flesh.
that represents our life on earth. Para tayong grass na natutuyo, para tayong bulaklak na nalalanta. Yan yung flesh natin. Pag tayo ay maglakad after the flesh, you will be rotten. You will see corruption. Pero kung sa salita ng Diyos tayo umibig, sa salita tayo ng Diyos nag-abide, sa salita tayo ng Diyos naniwala, nag-obey, dahil yun yung love natin sa Diyos. Anong sinabi? But the word of our God shall stand forever. The world passeth away and the lust thereof, but whosoever doeth the will of God abideth forever. Hindi ka man makagawa ng will of God kung wala kang love sa Diyos. Kaya, napaka-importante niyan. Darating po ang panahon, mababago ang lahat. Lahat mababago. Mababago yung katawan natin, mababago yung place of abode natin, mababago yung dwelling place natin, mababago ang atmosphere sa ating eternity. Lahat. Baguhin niya yung temporal to eternity, baguhin niya yung corruptible body to incorruptible, babaguhin niya yung ating dwelling place from earthly to heavenly. Lahat baguhin niya ng Diyos. Baguhin niya ang panahon, wala ng gabi, wala ng dilim. Praise the Lord. Lahat baguhin niya ng Diyos, but in His time. He will make all things beautiful. Sino ang makinabang nito? Those who love God. Doon sa umibig sa Kanya. Kasi gagawa ka sa Kanyang kalooban. You will abide forever. You will benefit the all things. Yung lahat ng bago na gagawin ng Diyos, mabibenefit mo yan. Basahin natin yan. Revelation 21:5. Praise the Lord. And he that sat upon the throne said, Behold, I make all things new. And he said unto me, Write, for these words are true and faithful. Yes. Yung nagkaupo sa trono nagsalita. Tingnan nyo, behold, I will make all things new. And he said unto me, Write, for these words are true and faithful. Totoo yan. Baguhin niya ang lahat. Ang mahirap lang, pag hindi ka umibig sa Diyos, babaguhin niya rin lahat. Babaguhin niya yung katawan mo. Yung ang cycle eh. The cycle of life. If you are being born human, you cannot escape to die in the flesh. You can escape the resurrection. You can escape eternity. Pero, iba, magkaiba. Magkaiba sa umiibig sa Diyos at sa hindi umiibig sa Diyos. Magkaiba sa naniwala sa Diyos until the end kaysa hindi naniniwala sa Diyos. So, baguhin din niya ang all things sa mga wicked. Yung punishment, super. Yung environment ng kanilang magiging dwelling place, horrible. Grabe. He will make all things. Yung mga wicked na halakhak, yung mga wicked na nagde-defy sa Diyos, mabago lahat yan. That will turn into agony, into miserable situation. Pero sa mga anak ng Diyos na nagtimpi, nagtiis sa buhay, Kristiyano, katulad sa pagtiis ni Jesus Christ, babaguhin niya ang lahat. You will reign with Christ. Praise the Lord. Kaya napaka-importante. Na-prove na ba ng ating Panginoong Diyos that if He will make everything good, it will be good? Yes. Nung gi-create niya ang universe, it was so good. Basahin natin. Genesis 1:31. Praise the Lord. And God saw everything that he had made, and behold, it was very good. And the evening and the morning were the sixth day. Yes. From the first day till the sixth day, God saw everything that He had made, and behold, it was very good. And the evening and the morning were the sixth day. Tapos, ang ating mapansin dito, iba ang counting ng Diyos sa first day.
magsimula sa evening till morning. Praise the Lord. Oo. Ang usual na counting ng day sa worldly, magsimula sa morning till evening, yan yung pamaraan ni Satanas. Morning to evening. Ibig sabihin yan, morning, masaya ka, evening, malungkot ka. Yun yung mga ginagawa ng Diablo. Lipay-lipayon sa kanya, pero evening, dikto ka sa impyerno. Pero sa Diyos, mauna ang pag-antos, evening, bago ang morning, bago ang kaharian ng Diyos. Yan ang way ng Diyos to count per day. Praise the Lord. Let us follow the way of God. The evening, unang evening. In the morning, were the sixth day. Then lahat, mabuti ang ginawa niya. So God hath proven already, if He will make all things beautiful, it's beautiful. And also, if He will make all things ugly, it's ugly. Kaya, sa buhay natin, yung salita ng ating Panginoong Diyos, napaka-importante yan. Kasi ang nangyayari kasi sa mga tao ngayon sa sanglibutang ito, ginawa na nga ng Diyos ang lahat upright. Ginawa na nga ng Diyos ang lahat mabuti. Ang mga tao, always seeking for invention. Hilig ng invention. Anong invention? Gusto mag-iba. Gusto gagawa ng kanyang sarili. Gusto mag-invento. Kung ano yung nakatatak sa banal na salita ng Diyos, gusto maggawa ng kanyang sarili. Gusto maggawa ng kanyang sariling commandments. Gusto magawa ng kanyang sariling doctrine. Gusto magawa ng kanyang sariling pamamaraan. Yan ang mahirap. Nagsimula yan kay Lucifer. God put everything in order in heaven. But Lucifer made so much inventions. Nag-create siya ng sarili niyang pamamaraan. So, it failed. Wala kang capacity to be a creator. You're just created by God. Therefore, you have to abide under your creator, under the will of your creator. Kaso ang kay Lucifer, creature lang siya ng Diyos. Gusto niya maging creator. So, nag-create siya, nag-invent siya ng maraming invention. Anong invention niya? Oh, I want God to step down from His throne. I want God to dethrone Him. And I want me to sit on the throne of God. Di ba invention yun? That is not the order of God. That is not the commandments of God. That is not the will of God. Kaya ang mga tao ngayon, grabing inventions. Yung babae, gagawing lalaki. Yung lalaki, gagawing babae. Di ba? Against the nature, against the will of God, against the creature of God. O kaya, yan ang problema. Huwag tayong sumama sa kanilang ways. Basahin natin yan. Ecclesiastes 7:29. Praise the Lord. Lo, this only have I found, that God hath made man upright, but they have sought out many inventions. Yes. Lilihis talaga. Kasi ang tao, ang Diyos, nilalang niyan tao, package yan with the free will. Free will ba? Anong ibig sabihin free will? You have to love God if you want. You can also hate God if you want. But every choice that you choose, there is a consequence. Praise the Lord. Because God is the God of judgment. Kaya sa buhay natin, bakit tayo sa Word of God mag-abide? Bakit tayo magpailalim dyan sa ating Panginoong Diyos? Kasi dyan sa Diyos, perfect siya. Dyan sa Diyos, wala kang makita na unrighteousness. Kaya masarap sumunod sa Diyos. Amen? Praise the Lord. Perfect talaga siya. Basahin natin Deuteronomy 32 verse 4. Praise the Lord. He is the rock, His work is perfect, for all His ways are judgment, a God of truth and without iniquity, just and right is He. Oh. Bakit ginawa tayo ng Diyos, pati mga angels with all the free will?
So that if you love God and keep His commandments, you will be rewarded. You are deserving to be promoted, to be blessed by God. Now, if you hate God through disobedience, through unbelief, there is a consequence. You will suffer. You will suffer. Magtitiis ka rin. Hindi man tayo robot, nilalang ng Diyos. Kaya, masarap umibig sa Diyos. And that is what God is expecting from us. Praise the Lord. Masarap magpakita ng gratitude sa Diyos because that is what God is expecting from us. Yan ang ini-expect ng Diyos sa atin. Let us give His expectation. If God is giving our expectations, yung anak ni Sister Ma'am Vicenta Martin, nag-chat sa akin, Pastor, good news. Yung naprayan mo doon sa ICU ng husband ng Batanggenya, nalipat na sa private room at sinabihan na niya yung asawa niya, uwi na tayo. Wala na akong naramdaman. Magaan na yung, dapat i-bypass yun eh. Naprayan man siya, hindi pa na-bypass. Pinagaling man siya ni Lord Jesus. Sabi niya, magaan na yung after sa prayer, uwi na tayo. Nakalabas na nga siya sa ICU. Nasa na siya. Yun namang bata na 18 years old, nag-share daw yung mama sa kanila. Kasi meron na silang private room. Sabi daw ng mama, yung pastor ninyo na nag-pray sa anak ko, sabi ng anak ko, kumaan talaga yung pakiramdam niya. Alam mo, gi-ask ko yung masakitin. Sabi ko, kumusta? Umiyak siya eh. Pero nung hindi ko pa siya na-prayhan, malungkot na malungkot, tapos yung kanyang paghinga, pilit. Kasi i-bypass din siya. Sabi ko, kumusta? Sa hindi pa kita prayhan, tanungin kita, kumusta? Masakit daw talaga ang kanyang puso. Preach ako kunti sa ICU. Nag-pray. Pag-pray sa kanya, rebuke. Pag-rebuke, umiyak. Sabi ko, kumusta? Gumaan ang pakiramdam ko, Pastor. Ilang percent na bigat sa loob ng puso mo ang nawala? So ako, nag-imagine ako, 50%, 85%. Pero nagulat ako sa sinabi niya. Ilan? 100%, Pastor. Wow. Praise the Lord. Oh. Tama yung sinabi ng mama niya. By the grace of God, by the power of God. Pagtapos share niya sa akin, ni Sister Melody, yung eldest daughter niya, Pastor, another good news. Kasi nung nagpa-pray siya doon sa hospital, yung promotion niya, hindi na gumagalaw since November. 2 days after lang, binigay na sa kanya yung papilis. Tapos ang pa-pray niya sa akin, Pastor, Master Teacher 1 ako ngayon. Nag-apply ako ng promotion for Master Teacher 2. Pero may posibilidad pa rin ako na maging Master Teacher 3. So ibig sabihin yan, nag-prayer kami doon. Pray ako kahapon alas 9. Lord, gawin mo ng Master Teacher 3. Bigay mo na sa kanya, Jesus, maximum yung gusto niya. Hindi na siya magdaan ng Master Teacher 2. Sabi niya, good news, Pastor. Tinawagan ako ng, ano ba yung tawag nila? Yung pinaka-sentro nila sa DEX, sa office. I-change ko daw. Magkuha daw ako ng form na pipilapan ko. Form na Master Teacher 3. Uy, praise the Lord. Tingnan mo yan. By the grace of God. Bakit ka papilapan ng form ng Master Teacher 3? Siyempre, yun ang proposal sa kanya ng DEX. To God be the glory. Tapos yung youngest, ganun, sabay-sabay, parang popcorn yung answer ng prayer sa kanila. Pastor, nag-meeting kami sa division.
Merong doong school na in-applyan ng anak ko na naghihintay ng item. Kasi English teacher ito eh. Nagsabi yung in charge doon sa sa school na yan, "Ma'am, kulang kami ng English teacher isa." Timing yung kanyang anak. Nilista yung pangalan ng anak niya. Bakit mo ilista? Ibig sabihin yan, yung slot na yun, i-reserve na sa kanya by the grace of God. Praise the Lord. Kaya masarap manalig sa Diyos. Perfect talaga ang Diyos by the grace of God. Kaya sa buhay natin, don't make any inventions. Kung ano yung utos ng ating Panginoon Diyos, gawin mo lang para maging successful ka. Kasi siya yung gagawa ng beautiful things sa buhay natin in His time. Praise the Lord. Kasi bakit hindi ginawa sa atin in our time? Para hindi tayo gagawa ng sarili nating invention. Kasi in His time man pala, siya yung sundin natin. Pero perfect naman. Ang problema ngayon sa mga tao, bigyan mo ng commandments ng Diyos para sundin, maraming ayaw. Kaya sabi sa akin ni Miloy, sabi ko, "Loy," yung nagsalita, "Loy, ikaw rin yung isa nga classmate na akong, sa tanan akong giimbita sa Tomasians, ikaw rin yung isipot." Pero sabi niya sa akin, "Pastor, imbitahan na og kuan. Galibanting. Imbitahan nagsuroy-suroy diya sa Bukidnon, imbitahan na dito sa MTS. Way upset. Kalayawan. Pero imbitahin niyo ng, alam kasi nila Sunday ko sila inibita, alam nila mga bright din eh. Alam nila na magsimba talaga sila. Ayaw, daming reason. Kaya ang mga tao ngayon sa sanglibutang ito, mas piliin pa nila ang kalayawan sa sanglibutang ito kaysa sa salita ng Diyos. Now, ano ngayon ang disadvantage? If people are trying to avoid the knowledge of God, what will be the tendencies? They will remain captives of Satan. Now, kung remain ka captive of Satan, wala kang freedom from the power of Satan, from the power of sin, unrighteousness, ungodliness, and holiness. Pahama ka. God will make baliktad, hindi beautiful, ugly sa buhay mo. Sinabi na niyan eh, cursed is not beautiful. Blessing that is beautiful. Curse that is ugly or ugliness. Sinabi na yan ng Diyos. Kaya, ang mga tao ngayon, mas maraming ayaw ng Word of God. Ayaw ng salita ng Diyos. Pero salamat ako, I'm so happy with this new family, na Martin family. Lumabas talaga sa bibig ng mama nila, "Pastor, uhaw yun me sa pulong sa Diyos." Praise the Lord. Ultimo ang akong mga anak, nagsultig yun sa ako. Lahi yun ang akong nabati dinhi sa holy place. Nasabtang yun ako ang pulong sa Diyos. Sabi pa ng mama, "Pastor, I encountered so much pastors in my life." Lahi yun ang paggamit sa Diyos sa imong kinabuhi. Praise the Lord. Not because of who we are. Katong mensahe na itong Sunday, this celebration is not of me, but is of His faithfulness. Faithfulness yan ng Diyos. Pag mag-align tayo sa buhay natin sa Diyos, hindi mag-disalign, kasama ka talaga sa line up sa mga umibig sa Diyos na lahat ng mangyayari will be for good. Walang for evil, walang for bad. Kaya ang mga tao, mahirap sa mga tao ngayon, umiiwas. O kaya pag naangkin na nila yung kagalingan, wala na, hinto na. Naangkin na nila yung solusyon ng problema, wala na, babay Jesus na. Para yung nangyayari dyan sa 10 lepers. Sabi ng 10 lepers, "Jesus, have mercy on us. Please make us clean from our leprosy." Jesus did it, all of them. But afterwards, isa lang ang bumalik. Tinanong ni Jesus Christ, were they 10 got healed? Where are the 9?
Why is it only one? Came to give glory to God. Kaya sa buhay natin, mapalad yung iilan na patapos pinagaling, matapos nilutas yung problema, bumalik sa Diyos to continue in His Word. Praise the Lord. Dahil you got it. Nakuha mo yung gusto ng Diyos na iparating sa iyo, the incorruptible things, the eternal benefits. Kaya nga merong verse dito, what shall it profit a man if even though you gain the whole world? Sabihin mo na good health. Sabihin mo na riches. Sabihin mo na everything is already given to you. But what does profit a man? Even though you have all those things, you gain the whole world, but you lose your own soul. What is the reason of losing your soul? You stop in the Word of God. You stop in the knowledge of God. You stop loving God, keeping His commandments. Useless. Kaya mapalad ang tao na tinawag ng Diyos, tapos umibig na sa Diyos, hindi na humiwalay sa Diyos. Amen? Praise the Lord. Huwag natin gayahin itong verse na ito. Basa. Romans 1:28. Praise the Lord. And even as they did not like to retain God in their knowledge, God gave them over to a reprobate mind to do those things which are not convenient. Yes. And even as they did not like to retain God in their knowledge, ayaw nila na merong manatili sa isip nila sa knowledge about the Word of God. They are trying to erase knowledge about God. Anong mangyayari? God gave them over to a reprobate mind to do those things which are not convenient. Ano yung reprobate mind? Yung isip na hindi tama. Yung isip na hindi right. Liko ba? Para gawin nila yung hindi karapat-dapat. Ano yung gawin na hindi karapat-dapat? O ano yung gawin ng mga bagay na dapat hindi mong gawin? Yung ikakapahamak mo. Ikasisira mo. Ikalulungkot mo. Ikaiiyak mo. Ikasasuffer mo sa eternal suffering. Kaya sa buhay natin, pag ikaw ay tinawag ng Diyos, love Him. Don't fail it to love Him. How to love God? Abide, continue in His Word, and do it. Praise the Lord. Ano mang what it may cost, gawin mo ng buong puso. Huwag kang mabahala. God will take care of you. O kaya sa buhay natin, from the start till the end, hindi pinahintulot ng Diyos na malaman mo ano lahat. Para sa ganon, by faith, patuloy tayo sa Diyos. Last verse, pakibasa. Ecclesiastes 8:17. Praise the Lord. Then I beheld all the work of God, that a man cannot find out the work that is done under the sun. Because though a man labor to seek it out, yet he shall not find it. Yea, further, though wise men think to know it, yet shall he not be able to find it. Yes, pag hindi pinahintulot ng Diyos na maintindihan mo ang mga panimulain at katapusan na gustong gawin ng Diyos, wala talaga. Hindi mo talaga yan. But if you trust in God, ang mangyayari, yung all things work together for good. Don't worry. Basta umibig ka sa Diyos. Amen? Oo. Umibig ka sa Diyos. Sabi ni Ma'am Bisinta sa akin, Pastor, I hope hindi ito yung last nating pagsalamuha. Gusto ko magpatuloy sa salita ng Diyos. Yes. Kaya nga nung na-save ako, hindi na ako bumitiw. Hindi na talaga. At yun yung wish ko nung birthday celebration ko. My prayer and my wish is that if in case my life will be over, matapos ko ito in well-doing. I can have the statement of Paul, I have fought a good fight of faith. I have finished my course. Forgetting those
things which are behind and reaching forth unto those things which are before. And I press toward the mark of the prize of the highest calling of God. Huwag na natin niyang pakawalan. Kaya, remember, He hath made everything beautiful in His time. Amen? Praise the Lord. Magsitayo po ang lahat.